Nag-iinit ang hangin sa bakuran ni Aling Nena, hindi lang dahil sa nagbabadyang uling ng inihaw na liyempo, kundi sa tensyon na kumakalat sa bawat sulok. Magkakasama ang pamilya, gaya ng nakasanayan tuwing Pasko. Ngunit sa bawat taon, mas nagiging mabigat ang hangin para kay Cardo. Nakasandal siya sa lumang pader ng bahay. Pinagmamasdan ng mga pinsan niyang nagkukumpulan sa paligid ng mahabang mesa. Ang bawat isa ay nagpapalitan ng matatamis na ngiti at matatabang tawa. Kumusta na ang Canada, Tita Rose? Si Karen, isang guro sa pribadong paaralan. Ang tinig ay matinis. Balita ko, may bago ka ng bahay doon. Mas malaki pa sa atin dito. Ngumiti si Tita Rose. Ang kanyang mga ngipin ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Ay, Karen, maliit lang yun. Pero sapat na para sa amin. Alam mo na, ang buhay sa ibang bansa. Kailangan maging wais, hindi gaya ng iba dyan, hanggang tricycle driver lang. Sumulyap siya kay Cardo. Ang tingin ay puno ng paghamak. Napalunok si Cardo. Mahigpit niyang hinawakan ang baso ng soft drinks. Ramdam niya ang init ng tingin ng mga kamag-anak sa kanyang likod. Lumapit si Aling Nena kay Cardo. Hinaplos ang kanyang likod. Hayaan mo na anak. Alam mo naman ang mga pinsan mo. Okay lang po, Nay. Tugon ni Cardo. Pilit nang umiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mga nagtatawanan. Cardo, hindi ka pa ba kakain? Si Kuya Ben, isang engineer na may sariling kontrata sa gobyerno. Ang boses ay malakas at may yabang. Lumapit ito, hawak ang isang baso ng beer. Dali na, baka maubusan ka pa ng tira-tira. Nagtawanan ng ibang pinsan. Busog pa po ako, Kuya Ben. Sagot ni Cardo. Busog? Aba, baka gutom yan. Alam mo na, ang kita sa pagmamaneho ng tricycle, pang ilang kain lang. Hindi gaya ng sa amin, pang ilang buwan na. Kumindat si Kuya Ben sa iba. Ben, wag mo namang biruin si Cardo. Si Ate Linda, isang nurse sa isang ospital sa Maynila. Ang tinig ay may pagkunwari ng awa. Lumapit ito kay Cardo. Ang kanyang mahabang buhok ay umalon sa hangin. Pero seryoso, Cardo, hindi ka pa ba maghahanap ng ibang trabaho? Sayang ang talino mo. Kung nag-aaral ka lang sana ng maayos, baka engineer ka na rin ngayon o kaya naman ay nurse. Okay lang po ako sa pagmamaneho, Ate Linda. Mariing sabi ni Cardo. Okay? Cardo, magkano ba ang kinikita mo sa loob ng isang araw? 500? 600? Kami, sa isang shift pa lang, doble na yan. Kung minsan, triple pa. Ngumisi si Ate Linda. Kaya nga, dapat mag-isip ka ng magandang kinabukasan. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin kay Aling Nena. Napatingin si Cardo kay Aling Nena na nakayuko na. Ang balikat ay nanginginig. Pinipigilan niya ang sarili na sumagot ng masama. May plano po ako, Ate Linda. Plano? Umalakhak si Tita Rose. Anong plano? Ang maging hari ng tricycle? Cardo, sa panahon ngayon, kailangan may degree ka. Kailangan may propesyon ka. Hindi ka makakapagtayo ng bahay sa pagmamaneho ng tricycle. May ipon po ako, bulong ni Cardo. Ipon? Umalakhak si Kuya Ben. Magkano? Pang down payment ng tricycle? Cardo, wala kang mararating sa ganyan. Tingnan mo kami. May bahay, may kotse. Nakakapamasyal sa iba't ibang bansa. Ikaw, hanggang sa kanto lang ng aming subdivision ang biyahe mo. Napaatras si Cardo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang init ng dugo ay umaakyat sa kanyang leeg. Nako, Ben, hayaan mo na siya. Si Tita Esther, isang retiradong guro. Ang boses ay may pagkamakakawain. Baka may pangarap din yan, di ba Cardo? Anong pangarap mo? Ang makatulong po kay inay, sagot ni Cardo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Magandang pangarap yan, sabi ni Tita Esther. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa. Pero paano? Sa pagmamaneho ng tricycle? Kailangan mong mag-isip ng malaki, Cardo. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong maging malikhain. Hindi puro lakas ng katawan.
Napabuntong hininga si Cardo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Aling Nena na nagbibigay ng pahiwatig na huwag na lang siyang sumagot. Kumain na lang tayo, sabi ni Aling Nena, pilit na pinapasaya ang kanyang tinig. Ang daming handa. Ngunit ang mga salita ng kanyang mga kamag-anak ay nanatili sa kanyang isip, parang tinik na nakabaon sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga pinsan. Ang bawat isa ay nakasuot ng magagandang damit. Ang bawat isa ay may hawak na mamahaling telepono. Sila ang mga matagumpay na anak ng pamilya. Siya ang itim na tupa, ang tricycle driver. Kinabukasan, pagkatapos ng pagtitipon, umupo si Cardo sa kanyang tricycle. Pinagmamasdan ang kanyang reflection sa salamin. Tricycle driver ka lang. Paulit-ulit niyang bulong. Tricycle driver lang. Ngunit sa bawat pag-ulit, mas nagiging matibay ang kanyang determinasyon. Sa mga sumunod na taon, patuloy na naging tricycle driver si Cardo. Ngunit sa likod ng manibela, ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pagtakbo. Binabasa niya ang kanyang mga lumang libro sa negosyo na nakuha niya sa basurahan. Pinanonood niya ang mga dokumentaryo tungkol sa mga negosyante. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng mga kumpanya sa lugar. Ang kanyang tricycle ay naging kanyang paaralan. Ang kalsada, ang kanyang naging guro. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang biyahe, umuwi si Cardo sa isang maliit nilang bahay. Inay, may nabasa po akong bagong ideya, sasabihin niya. Ngumiti si Aling Nena. Ano yan, anak? Yung online delivery po, paliwanag ni Cardo. Maraming tao ang tamad lumabas. Kung may magda-deliver sa kanila ng pagkain o grocery, malaking negosyo yan. Pero Cardo, paano? Tanong ni Aling Nena. Wala tayong pera para dyan. Makakahanap po ako ng paraan, matatag na sabi ni Cardo. At totoo nga, nakahanap siya ng paraan. Kinumbinsi niya ang ilang kaibigan niyang tricycle driver na sumama sa kanya. Gumawa siya ng isang simpleng app gamit ang libreng online tools. Sa simula, maliit lang ang kanilang operasyon. Nagda-deliver sila ng pagkain mula sa mga lokal na karinderya. Hoy Cardo, anong pinaggagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Sabi ni Mang Tonyo, isang kapwa tricycle driver. Online delivery? Ano yan? Parang nagpapadala ng pagkain. Aasa ka pa, Cardo? Basta, Mang Tonyo, subukan lang po natin, sabi ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Sa simula, mahirap. Minsan, walang order. Minsan, mali ang delivery. Ngunit hindi sumuko si Cardo. Ginugol niya ang bawat gabi sa pagpaplano, pag-aaral, at paghahanap ng solusyon. Pinagsama niya ang kanyang kaalaman sa kalsada, ang kanyang karanasan bilang isang driver, at ang kanyang pagnanais na umasenso. Isang Pasko muli, nagtipon ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Cardo ang nakasandal sa pader. Nakaupo siya sa isang upuan. Malawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang mga pinsan. Karen, kumusta ang school year? Tanong ni Ate Linda. Okay lang ate, maraming estudyante. Pero, alam mo na, ang sweldo maliit pa rin. Sagot ni Karen. Ako rin sa ospital, ang daming pasyente. Pero ang sweldo, hindi pa rin talaga sumasapat para sa lahat ng gastusin. Sabi ni Ate Linda. Ako nga, Ben, nagkaroon ng problema sa proyekto. Hindi na naman naibigay ang pondo sa tamang oras. Reklamo ni Kuya Ben. Habang nagrereklamo ang kanyang mga pinsan, si Cardo ay tahimik na nakikinig. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng kanilang mga salita. Sa loob ng 5 taon, nagbago ang lahat. Ang kanyang maliit na online delivery service ay lumaki. Mula sa tricycle, ngayon ay mayroon na siyang sariling motorista at van. Mula sa isang app, ngayon ay mayroon na siyang sariling website at customer service. Cardo, hindi ka pa ba maghahanap ng mas matino na trabaho? Tanong ni Tita Rose. Ang kanyang tinig ay may bahid pa rin ng paghamak.
Hanggang kailan ka ba magmamaneho ng tricycle? Alam mo, may kapit ako sa isang kumpanya. Baka pwede kang maging driver doon. Mas malaki ang sweldo kaysa pagmamaneho ng tricycle. Ngumiti si Cardo. Salamat po, Tita Rose. Pero okay lang po ako. Okay? Cardo, kailan ka ba magigising sa katotohanan? Sabi ni Kuya Ben. Hindi ka na bumabata. Kailangan mo nang mag-isip ng kinabukasan. May kinabukasan na po ako, sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay kalmado. Anong kinabukasan? Humalakhak si Ate Linda. Ang maging pinaka magaling na tricycle driver sa Pilipinas? Hindi po, sabi ni Cardo. Ang maging CEO ng sarili kong kumpanya. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa mesa. Ang tawa ni Ate Linda ay nawala sa kanyang lalamunan. Anong sinasabi mo, Cardo? Tanong ni Tita Rose. Ang kanyang muka ay naguguluhan. Ang araw-araw delivery po, sabi ni Cardo. Ako po ang may-ari nun. Napatulala silang lahat. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang ingay ng mga kubyertos ay huminto. Araw-araw delivery? Bulong ni Karen. Yung kumpanya na nagda-deliver ng lahat ng bagay? Yung may mga motorista at van na kulay dilaw? Tumangos si Cardo. Opo. Pero Cardo, paano? Tanong ni Kuya Ben. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Paano mo nagawa yan? Ikaw, isang tricycle driver? Hindi po ako natiling tricycle driver, Kuya Ben. Sabi ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ginawa kong stepping stone ang pagmamaneho ng tricycle. Ginawa kong inspirasyon ang mga salita nyo. Nagkatinginan ng mga pinsan. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Gulat, hiya, at paghanga. Cardo, hindi ko alam. Sabi ni Ate Linda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo kami. Akala namin. Okay lang po, Ate Linda. Sagot ni Cardo. Pilit na pinipigilan ng ngiti. Naging motibasyon po ang lahat ng sinabi nyo. Lumapit si Aling Nena kay Cardo. Yumakap sa kanya ng mahigpit. Anak, ipinagmamalaki kita. Bulong niya. Ang mga pinsan ay tahimik na kumain. Ang bawat isa ay nag-iisip. Ang dating mapanghamak na tingin ay napalitan ng paggalang. Cardo, pwede ka bang i-hire sa kumpanya mo? Tanong ni Kuya Ben. Ang kanyang boses ay may pagkababa. Yung mga dati mong kasamahan sa tricycle? Ngumiti si Cardo. Opo, Kuya Ben, marami na po akong na-hire. Pero sa ngayon, marami pa rin po ang kailangan. Bakit, Kuya Ben? Interesado po ba kayo? Namula si Kuya Ben. Hindi. Nagtatanong lang ako. Para sa ibang kaibigan. Oo nga pala, Cardo. Sabi ni Karen. Ang kanyang tinig ay mas mahinahon na sa ngayon. Balita ko, may bagong branch kayo sa Laguna. Nandoon ako ngayon. Pwede ba ako mag-apply sa admin o kaya sa HR? Nagulat si Cardo. Karen, may mga qualification po tayo para dyan. Oo, alam ko, sabi ni Karen. Pero Cardo, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng chance. Kailangan ko talaga ng mas magandang trabaho. Napatingin si Cardo sa kanyang mga pinsan. Ang kanilang mga muka ay nagpakita ng pag-asa. Ang dating mga matagumpay na kamag-anak ay ngayon humihingi ng tulong sa kanya, ang dating tricycle driver. Sige Karen, sabi ni Cardo. Ibigay mo sa akin ang resume mo. Titingnan ko. Talaga? Kumislap ang mga mata ni Karen. Maraming salamat, Cardo. Cardo, ako rin, sabi ni Ate Linda. Baka may bakante ka sa accounting department. Alam mo na, sanay ako sa mga papel, sa mga numero. At ako, Cardo, sa marketing, sabi ni Tita Rose. Alam mo naman, magaling ako magbenta ng mga ideya. Ako naman sa logistics, sabi ni Kuya Ben. May karanasan ako sa pagpaplano ng mga ruta at pag-coordinate ng mga delivery. Napangiti si Cardo. Ang kanyang mga pinsan, ang dating naghamak sa kanya, ay ngayon nasa kanyang paanan. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito. Ang dating tricycle driver lang
ay ngayon ang pag-asa ng kanyang pamilya. Sige po, sabi ni Cardo. Ibigay niyo sa akin ang mga resume niyo. Titingnan ko kung may pwede akong gawin. Ang gabi ay nagtapos na may ngiti sa labi ni Cardo. Ang init ng hangin ay napalitan ng init ng pagmamahal at paggalang. Ang dating mga mapanghamak na salita ay ngayon naging inspirasyon. Ang dating tricycle driver lang ay ngayon isang CEO. Isang simbolo ng pag-asa at isang patunay na ang pangarap, gaano man kaliit sa simula, ay kayang abutin kung may tiyaga at pananampalataya. At sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi lang ang pera o kapangyarihan, kundi ang pagbabago ng pananaw ng mga taong nakapaligid sa iyo. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.